Good day, Spears. Welcome sa atong edukasyon sa pagpapakatao 8. Ito ay hanggang mula sa Module 9, Module para sa mag-aaral, page 239 to 249. So, ang topic natin ay pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa. Sa module na ito, inaasahang may papamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, natutukoy ang mga biyayang natanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa at ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ikalawa, nasusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito. Bago ang lahat, magpabalik-aral muna tayo mula sa ating topic, ang panagutang pamumuno at pagiging tagasunod. So, meron tayong tatlong uri ng pamumuno. Una ay ang inspirational. Ang inspirational, ito yung nagbibigay ng inspirasyon at direksyon. Nakikita niya ang kahantungan ng kanilang mga pangarap para sa samahan. Nakikinig at pinamumunuan ang mga kasapi ng kanyang pangkat tungo sa nagkakaisang layunin para sa kabutihang panlahat. Ang ikalawa ay transformational. Ito ang pagkakaroon ng pagbabago. Ang pinakatuon ng ganitong leader. May kakayahan siyang gawing kalakasan ang mga kahinaan at magamit ang mga karanasan ng nakalipas, kasalukuyan at hinaharap upang makamit ang mithiin ng pangkat na pinamumunuan. At ang ikatlo ay ang adaptibo. Ito yung may mataas na antas ng pagkilala sa sarili o kaya ay tinatawag na self-awareness at kakayahang pamahalaan ang sarili o self-mastery. Mayroon siyang mataas na emotional quotient or EQ at personalidad na madaling makakuha ng paggalang at tagasunod. Topic natin ay pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa. Magbigay tayo ng tatlong bagay. Itong tatlong bagay na pinasasalamatan natin araw-araw. 10 segundo starts now. Para sa akin, ang tatlong bagay na yun ay una, buhay, kalusugan, at pamilya. So, itong tatlong to ang pinasasalamatan ko araw-araw. Buhay, kalusugan, at pamilya. Ating gagawin ay pasasalamat. Basahin natin, gratitude is the memory of the heart. Ano nga ba itong pasasalamat? Ano nga ba itong pasasalamat? Ang pagpapasalamat ay, una, gawin ng isang taong mapagpasalamat ang pagiging handa sa pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumagawa sa kanya ng kabutihang loob. Ito ay pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumagawa ng kabutihan. Okay, pasasalamat ay nagmula sa salitang Latin na gratus o nakalulugod o gratia, pagtatangi o kabutihan, at gratis, libre o walang bayad. Sunod, ang pasasalamat ay isa sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino. At ang huli, ang pagpapasalamat ay isang gawi o kilos na kailangang patuloy na pagsasagawa hanggang ito ay maging birtud. Pagpapasalamat ay isa sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino. The next. Ito yung mga bungkahin ng iba't ibang tao tungkol sa pasasalamat. Una, kay Susan Jeffers, na may akda ng Practicing Daily Gratitude. Sabi niya, or ayon sa kanya, ang kasanayan sa pagsasabi ng pasasalamat kahit 10 beses sa bawat araw. Ikalawa,
Galing naman kay Aesop, gratitude is the sign of noble souls. Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino, mayroon 3 antas ang pasasalamat. Una, pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa. Ikalawa, pagpapasalamat. At ikatlo, pagbabayad sa kabutihan na ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. Ayon naman kay Father Albert E. Alejo, S.J., ang utang na loob ay lumalalim kapag ang tumanggap ng biyaya o pabuya mula sa sinuman ay nakadarama ng matinding pananagutang mahirap tumbasan lalo sa panahon ng kagipitan. Ayon kay Sharif Kabunsan, isang Arabong misyonaryong Muslim na ipinakilala ang relihiyong Islam sa mga Pilipino sa Mindanao. Ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng kanduli, isang handaan ng pasasalamat. So ang kanduli ay pasasalamat sa bawat mabuting nagagawa ng kapatid na Muslim para sa kapwa. Sa mga Muslim, mayroon pa ding pagdiriwang na tinatawag na Sharif Kabunsan. So yun. Tayong iba't ibang pagpapakita ng pasasalamat. Una na dito ay ang kanduli, pasasalamat ng mga Muslim sa bawat mabuting nagawa ng mga kapatid. So, sa Visayas naman, meron tayong pagdiriwang na tinatawag na ati-atihan o kaya dinagyang. Ito ay pagkilala sa kabutihan ng Santo Niño lalo na sa oras ng kagutuman at tagtuyot. Meron din sinadya sa halaran. Ito ay isang pagpaparangal sa Birhen ng Immaculate Conception dahil sa mga biyayang natanggap ng probinsya ng Capiz at syudad ng Rojas. Sa Luzon naman, meron tayong pahiyas, isang pagdiriwang ng pasasalamat kay San Isidro Labrador para sa magandang ani. At ang panghuli, bakaw. Ang bakaw naman ay para kay San Jose dahil sa magandang ani ng mais. Sa patunay ang mga ito na likas sa tao ang magpasalamat kahit saan mang lugar. Mahalaga na marunong kang magpakumbaba. At kilalanin mo na sa tulong ng ibang tao, ikaw ay naging matagumpay. Madalas ay naririnig natin sa mga talumpati tuwing araw ng parangal sa mga paaralan ang pagpapasalamat ng mga mag-aaral. Kinikilala ng mga nagpapasalamat ang tulong at suporta na ibinigay ng kanilang mga magulang, guro, kamag-aral at lalong-lalo na ang Diyos na nagbigay ng lahat ng pagpapala at tagumpay na nakamit. O mahalagang tandaan ng pahayag na no man is an island. Ang taong may pasasalamat ay marunong ding tumingin sa positibong bahagi ng buhay sa kabila ng mga pagsubok dahil alam niyang may mabuting Diyos na patuloy na gumagabay sa kanya. Nagiging daan upang maging malakas at magkaroon ng pag-asa sa buhay at malampasan ang anumang pagsubok. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong pinagkakautangan ng loob. Maaring ituon ang pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa ibang tao. Meron tayong ilang mga pamamaraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Una, magkaroon ng ritual na pasasalamat. So halimbawa dito yung mga reflection. So maaring itong gawin sa pamamagitan ng refleksyon araw-araw. Kahit ilang saglit ay isipin ng mga tao mga bagay na pinasasalamatan mo. Isang magandang mungkahi rin kung gagawa ka ng listahan ng mga taong gusto mong pasasalamatan o kaya mga bagay na nais mong gawin upang maipakita sa kanila ang iyong pasasalamat. Isipin din na ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa iyo ng buhay at ang kalikasan tulad ng hangin, araw, ulan, at iba pa. Ikalawa ay ang magpadala ng liham pasasalamat. Ito sa mga taong nagpakita ng kabutihan o higit na nangangailangan
ng iyong pasasalamat. Amara itong simpleng liham ngunit nagpaparamdam ng malalim na pasasalamat. Ikatlo, bigyan ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakailangan. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa magandang ginawa nila sa iyo. Mahalaga na maipadama mo sa kanila ang iyong lubos na pasasalamat sa pamamagitan ng simpleng yakap o tapik sa balikat. Ikaapat, magpasalamat sa bawat araw. Sa bawat araw na iyong paggising, mahalagang alisin sa isipan ang mga negatibong kaisipan, bagkus isaisip ang kagandahan at layunin sa buhay. Harapin ang bawat araw sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga biyayang natanggap tulad ng hangin na lalanghap, araw na nagbibigay liwanag, at maging ang mga di mo kilalang tao na gumawa sa iyo ng serbisyong tulad ng mga driver sa jeep, pulis, o guro na naglaan sa iyo ng oras. Ito ang magpapasigla sa iyo upang harapin ang bawat araw. Ang panglima ay pangongolekta ng mga quotations. Ito ay magpapabuti sa iyong pakiramdam. Marami tayong mga naririnig o nababasang mga quotations na nagpapabago sa ating kamalayan, nagpapaganda sa ating pakiramdam. So, mas mabuti kung ang mga ito ay kolektahin natin sa isang aklat, ilagay sa mesa o sa tabi ng higaan para sa mas madalas mo itong mabasa at maalala. Kaanim, gumawa ng kabutihang loob sa kapwa nang hindi naghihintay ng kapalit. Kung ikaw ay may birtud ng pasasalamat, nagagawa mong maging ang mga simpleng gawain na ikatutuwa ng ibang tao tulad ng pagbukas ng pinto para sa kanila, pagbuhat sa kanilang mabibigat na dalahin, pagpulot ng mga nakakalat na papel sa daan, pagbigay ng kontribusyon sa mga kawang gawa at iba pa. So kung ang mga ito ay nagagawa mo, nagkakaroon ka ng katuparan sa iyong sarili na ikaw ay mahalagang bahagi ng iyong pamilya, komunidad, bansa o maging nasasakupang planeta. So ikapito ay magbigay ng munti o simpleng regalo. Isang simpleng regalo ngunit nagpapakita ng pag-ala-ala sa taong gumawa sa iyo ng kabutihan. Ito ay tunay na nagbibigay kasiyahan. Ang mahalaga lamang dito ay bukal sa iyong puso ang pagbibigay. Ang pagpapakita ng pasasalamat kahit sa simpleng paraan ay nagdudulot ng kaligayahan sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Kinikilala mo ang kanyang pagkatao na nag-alay ng tulong sa iyo lalo na sa oras ng kagipitan. So kung ang pasasalamat ay isang espesyal na birtud dahil nagagampanan mo ang iyong moral na obligasyon, ang kawalan ng pasasalamat o tinatawag sa Ingles na ingratitude naman ay isang masamang ugali na nakapagpapababa sa pagkatao. So meron tayong tatlong antas ng kawalan ng pasasalamat. Una na dito ay ang hindi pagbabalik ng kabutihang loob sa kapwa sa abot ng makakaya. Ikalawa, ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa. At ang ikatlo, namang pinakamabigat sa lahat ay ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Ang kawalan ng pasasalamat ay masasalamin natin sa tinatawag na entitlement mentality. So ano itong entitlement mentality? Isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng dagliang pansin. So iniisip niya na kailangang ibigay ang kanyang mga karapatan kahit walang katumbas na tungkulin o gampanin. Halimbawa dito ay ang hindi pagbibigay pasasalamat ng mga anak sa kanilang magulang sa kabila ng sakripisyong ginawa nila para mabigyan ng mga ito ng magandang kinabukasan. Kinakatwiran kasi nila na
ang mga anak ay narapat bigyan ng edukasyon. Mahalaga ding maunawaan ng mga anak na may karapatan silang mag-aral, ngunit kailangan nilang mag-aral ng mabuti bilang pasasalamat o pagtanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Makikita rin natin sa kabataan yung mga entitlement mentality sa pagiging agresibo nila na makuha ang kanilang gusto sa panahon o oras ng kagustuhan nila dahil sa pag-iral ng materialismo. So inaasahan nila na ang kanilang mga magulang na ibigay ang kagustuhan nila dahil sila ay mga anak at nararapat na bilhan ng pinakamodernong gadget tulad halimbawa ng cellphone, tablet o laptop. So kahit hindi naman o wala na makakayahan yung mga magulang, talagang ipilit ng mga anak. So kung hindi man nila makuha yung gusto nila, sila pa yung magsasalita ng masasakit na kanilang magulang. So yung halimbawa sa entitlement mentality. So halimbawa naman dito sa ating lipunan, yung inaasa na lang sa pamahalaan ang pagsustento sa kanilang pang-araw-araw na panggastos. So iniisip nila kung ano makukuha nila mula sa pamahalaan at hindi kung ano ang maaari nilang magawa para dito. Ano nga ba yung nagagawa ng pagiging mapagpasalamat? Ito ay ayon sa pag-aaral ng Institute for Research on Unlimited Love o IRU. Ito yung mga magagandang dulot ng pagiging mapagpasalamat sa ating kalusugan. Una, nakapagdaragdag ng likas na antibodies na responsable sa pagsugbo sa mga bakterya sa katawan. Ikalawa, may focus ang kaisipan at may mababang pagkakataon na magkaroon ng depresyon. Ikatlo, naghihikayat upang maging maayos ang sistema ng katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malusog na presyon ng dugo at pulse rate. Kaapat, nagiging malusog ang pangangatawan at mas mahusay sa mga gawain. Kalima, ang mga benefactor ng organ ng taong may pasasalamat ay mabilis gumaling. So napapatunayan natin ng mga ganitong pag-aaral na ang pagsasabuhay ng pasasalamat ay isa lamang sa mga paraan upang maiwasan ang mga sakit at mapanatiling maayos ang ating kalusugan. Bukod sa benepisyong na idudulot ng pasasalamat sa kalusugan, nagbibigay din ito ng kaligayahan sa ating buhay. Ito naman ay ayon kay Sonja Leon Bormersky, isang kilalang psikologo sa pamantasan ng California. So meron siyang 8. So una na dito ay ang nagtataguyod ito sa tao upang namnamin ang mga positibong karanasan sa buhay. So, dahil sa mga natamasang biyaya, natuto kang maging kontento sa buhay. Napahahalagahan mo ang mga simpleng bagay na natanggap. Ikalawa, nagpapataas ng halaga sa sarili. So, ito yung dahilan sa mga nagagawang kabutihan sa iyo ng mga tao, napapatunayan mo na may halaga ka sa kanila. Ito ay nagbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili at inspirasyon na gumawa rin ng mabuti sa iba. Ikatlo, nakatutulong upang malampasan ang paghihirap at masamang karanasan. So kung meron kang birtud ng pasasalamat sa kabila ng mga hamon sa buhay, natutuhan mong dalhin ang mga ito ng magaan at tingnan ng positibong pananaw. Sunod ay nagpapatibay ng moral ng pagkatao. Dahil alam mong ginagawan ka ng kabutihan, ibinabalik mo ang kabutihan iyon sa pamamagitan ng mabuting salita o kilos. Ayon nga kay Blessed Mother Teresa ng Calcutta, kalimutan man nila ang kabutihang ginawa mo ngayon, gawin mo pa rin ang mabuti. Next, tumulong sa pagbuo ng samahan ng kapwa. Pinapalakas ang mga kasalukuyang ugnayan at hinuhubog ang mga bagong ugnayan. Ito yung pinagtitibay ang mga samahan dahil sa magandang pakikipag-ugnayan sa kapwa.
Next, pumipigil sa ibang tao na maging mainggitin sa iba. Kung ikaw ay tunay na nagpapasalamat sa anumang biyayang mayroon ka, hindi ka mag-iisip na ikumpara mo sa ibang tao ang iyong buhay. Halimbawa, pamilya, kalusugan, tahanan, trabaho. Next, hindi sumang-ayon sa negatibong emosyon. O tinatanggal dito ang mga negatibong damdamin tulad ng galit o kasakiman. Sa totoo lang, mahirap ang maging magalitin kung ikaw ay lubos na nagpapasalamat sa iyong buhay. At ang panghuli, tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga material na bagay o sa kasiyahan. Ang kaligayahang dulot ng mga material na bagay ay pansamantala lamang. Ngunit ang isang taong mapagpasalamat ay marunong maging kontento sa kabila ng pagkakaroon ng mga simpleng bagay o gamit. At tuto siyang mas pahalagahan ng mga ito at maging masaya sa buhay. Hindi siya naghahangad ng mga bagay na hindi niya kailangan. So ayon sa survey ng mga kabataan, marami silang nais pasasalamatan sa kanilang buhay. Ngunit mas binibigyan nila ng pasasalamat. So ano yung binibigyan ng pasasalamat ayon sa survey? Una ay ang Diyos. Ikalawa ay ang pamilya. At ang ikatlo, buhay. So kung natatandaan nyo sa akin kanina, Diyos, kalusugan at pamilya. So ito naman ayon sa survey ng mga kabataan, ang pinasasalamatan nila araw-araw ay ang Diyos. Una ang Diyos, pamilya, at ang buhay. Ang Diyos bilang may lalang ng sanlibutan. Pangalawa ang pamilya dahil sila ang nag-aaruga at nagmamahal sa kanila. At ang ikatlo ang buhay bilang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Kung sa oras ng pagsubok at lubhang napakahirap bigkasin ng salitang salamat, maring indaan mo na lang sa refleksyon at mataimtim na panalangin upang tulungan ka na mabuksan ang iyong puso at tanggapin ang lahat na iyong nararanasan ng may pasasalamat. Mahalaga pa rin na ikaw ay marunong magpasalamat sa mga mumunting biyayang natatanggap tulad ng pagmamahal mula sa pamilya, kaibigan at lalong-lalo na sa Diyos. Ayon nga sa Epeso chapter 1 verse 6, magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Siya ay mabuti, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. So, bigyan ng karapat-dapat na bigyan natin ng pasasalamat ang Diyos at tunay na nagmamahal sa bawat isa. Ano man ang mayroon ka sa buhay ngayon ay biyaya mula sa Kanya. Thank you. Stay safe and God bless us all.